Hello mga magandang araw. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-repack ng ice candy. So mangga nga flavor ang ginawa ko ngayon. And then itong kalakihan na ginagawa ko is 7 pesos ang benta ko nito sa wholesale. Kapag tingi-tingi naman is 10 peso. Then ang wholesale ko minimum of 20 pieces basta pick up sa bahay. Tapos pag deliver ko is minimum of 50 pieces. Depende sa layo ng pagdi-deliveran ng tindahan. So ganito lang yung yung cup na ginamit ko is DIY lang yan. Yung cup sa rice cooker, hinati ko lang. And then, nilagay ko sa tinidor. Tinusok ko siya para kakapit yung plastic doon sa tinidor at di ako mahirapan pag lagay ko sa imbudo. And then, ang cellophane na ginamit ko is 2 by 10. So, ganyan karami yung ginagawa ko pag bawat flavor. And then, matatapos ko yan mga halos 1 oras at kalahati. So, minsan makakagawa ako ng 3 beses sa isang linggo. Or makapagbenta ako ng halos 500 pieces sa isang linggo. Kasi meron akong tindahan na hinahatiran or sinusuplayan. Mga 8 yata sila. Oo. Tapos, ang kagandahan lang nito is pag malagay mo na sa freezer, maasahan mo na hindi masisira yung produkto. And then, wag mo lang itabi naman sa mga isda tsaka karne yung ice candy mo. Or pwede siya itabi pero nakaseparate ang cellophane ng ice candy. So karamihan sa mga tindahan na dinadalhan ko is meron talaga silang mga freezer. Yan ang una kong tanong pag magsabi sila na magpapa-deliver daw sila ng ice candy. So sinisigurado ko na meron talaga silang freezer para safe yung food. Kasi food kasi ito kailangan ng safety. And then trusty naman yung mga tindahan na may-ari ng tindahan na hinahatiran ko. So pag wala na silang stock, magsabi lang yan sila sa akin, either mag-text, magtawag, or mag-chat. So mga kilala ko naman yung mga may-ari ng tindahan na pinagbibilhan ko. So sa banda dito, nakagawa na ako, natapos na ako ng pag-repack. So, ipinail ko na dyan sa freezer. So, more or less, paggabi mo ilagay sa freezer, pag gising mo pagka umaga is, na to, matigas na. Pero hindi lahat kasi, kadalasan, first layer, second layer lang ang titigas. Pero, pag buong araw mo na siyang naka-freeze, ay titigas na yan lahat. So, sigurado na hindi yan masisira. Kahit ma-stuck yan dyan ng 1 buwan. Tsaka, basta hindi lang mag-melt. And then, dati, magdi-deliver ako ng buy box. Tapos, hatid ko sa tindahan maaga. And then, pagkahapon, kukunin ko naman. So, nag-stop na ako ng ganong style kasi consignment yun. And then, marami siyang damage. Kasi, hindi naman talaga maiwasan na pag file mo sa box is, yan sila, magbungguan. And then, ang cellophane, magka-crack. So, pag melt niyan, butas na. So, kaya nag-stop ako ng ganyan. Pinipili ko na lang yung hinahatiran ko
yung may mga freezer lang yung talagang priority ko na hatiran. So, ganyan, nakakatuwa at wala ng pagod pag maubos yung stocks mo, and then makikita mo yung income. So, nakakawala ng pagod. Gaganahan ka naman na gagawa na naman ulit. So, ang available natin na flavor, kadalasan mango lang talaga, durian at saka fruit salad. Yan lang talaga paulit-ulit kong ginagawa sa araw-araw. And then pag maubos ang stocks, gawa na naman. So ganyan lang paulit-ulit. Pag sanay ka naman sa trabaho na ganyan lagi, parang na lang, easy na lang sa atin. So, hindi na nakakapagod. Although, pag maramihan na talaga yung ginagawa ko, pag doble-doble na yung order, na talaga. Pagod na talaga ang nanay paggawa. Minsan naaabutin ako ng 2 p.m. 2 a.m. na ng madaling araw. Saka pa ako matapos mag-repack. Lalo't sabay-sabay kong 3 flavor gagawin. Ay nako, matagal ako makatapos. And then, masakit sa likod, tsaka sa kamay pag mag-repack. So, sana balang araw, makabili tayo ng machine para sa repacking, or hindi kakayanin, satisfied na ako ng ganito. Kahit papano may kita. So, ganyan lang muna ang i-share ko sa inyo. Thank you for watching.